Ito pala yung desisyon ng NBI ngayon. Hindi daw po ibibigay ng NBI ang advance questioning or yung mga gustong itanong nila kay Vice President Sara Duterte. Dahil ang sinasabi ng NBI, personal lang itatanong yon pag sila ay nagharap. At hindi anya tama sa isang investigador o investigation body na i-advance yung question sa mga posibleng merong pananagutan sa batas. Yan o, paniniwala. Alam nyo kasi si Director Jaime Santiago. Bakit ba? Kasi yung kasing Jaime Bautista, yun yung DOTR Secretary, di ba? Si Jaime o Jimmy Santiago, dating pulis at dating judge, bago nag-NBI Director, alam niya yun eh. Sanay yan sa pagtatanong at pag-iimbestiga. Kaya ang kanyang paniniwala, walang basihan para ibigay niya ng advance yung gusto nilang itanong kay Sara Duterte. Ito kasi ang sagot ng NBI matapos nga po dun sa unang araw ng isupwena ng NBI, si Sara hindi dumating. At sa halip yung abogado niya, may daladalang papel na nakasaad dun yung hinihingi yung advance na gusto ro itanong ng NBI. So hindi ho pwede yun. Kasi ganito ang paliwanag ni Director Santiago. Dalawa pala yung issue na kanilang iniimbestigahan. Una, yung kanyang video, audio, press conference na kanyang pinagbantaan ang buhay ng Pangulong Marcos, First Lady at saka Speaker of the House. Kailangan daw alamin yun dahil seryoso yun. Dahil sinabi daw sa video na hindi siya nagbibiro. No joke. Talagang nag-utos na siya. Doon nakakonsentrate ang pamahalaan na yung alamin at bakit sinabi. Yun ang gusto nilang malaman. Pangalawa, yung sinasabi raw po ni Sara Duterte na siya ay meron ding threat. Meron daw nagbabanta sa buhay niya. Yun ang isa rin sa gusto nilang malaman. Kaya mahalaga ang personal na magpunta, magpakita sa NBI headquarters itong si Vice President. At hindi anya pwedeng sa papilyon. Kailangan ang investigasyon personal. Kumbaga sa eye to eye, face to face. Sabi nga ni Director, paano ka mag-iimbestiga kung puro dokumento? Paano natin malalaman kung totoong siya ang kausap natin o hindi? Kaya mahalaga yung face to face, eye to eye. Ibig sabihin, nire-respeto nila ang pangalawang Pangulo. Dapat daw, irespeto rin ni Sara Duterte ang NBI at DOJ. Dahil law enforcement agency sila at sila ang nag-iimbestiga sa dalawang kaso, dalawang issue. Kaya nang malinaw. Akala natin, kaya siya pinatatawag ay dahil lang doon sa kanyang pagbabanta. Hindi pala. Pati yung sinasabi niya na dahilan kung bakit siya nagbabanta at dahilan kung bakit siya di umano merong threat, ay yun ang dapat nilang malaman. So, obligado na magpaliwanag ng personal sa NBI itong Vice President. So, yan po yung issue. Hindi pwedeng bigyan ng advance na tanong at hindi rin pwedeng ibaliwala. Pero ito po yung magandang paniniyak ng NBI. Kasi ang tanong dyan kung hindi dumating at di makipag-ugnayan ang Vice President, ang gagawin? Aba, ang sagot ng NBI, itutuloy nila ang investigasyon dahil kanilang nakita may sapat na basihan para kasuhan ng kriminal at iba pang kaso na may posibilidad dun sa anti-terror law. Kasi pagbabanta, pananakot sa punong ehekutibo, national security, active threat yung kanyang ginawa. Napasok sa anti-terror law at iba pang batas. So, ibig sabihin, si Inday Sara Duterte ang mawawalan pag hindi siya nagpakita sa NBI. Yung mawawala sa kanya, yung kanyang pagkakataong maipaliwanag ang kanyang sarili at kanyang maipaliwanag kung sino ang nagsasabing nagbabanta sa kanyang buhay. Dalawang mawawala. Yung karapatan niya para ipagtanggol ang sarili doon sa video at yung karapatan niya para isabihin at ipagtanggol at panindigan kung sino yung nagbabanta sa kanyang buhay. O, di ba? Malinaw, yung pulis, yung NBI, Law Enforcement Agency, hindi magpapatalo rito. Ang sinasabi nga ni Undersecretary Jess Andres ng DOJ, walang pwedeng pumigil sa kanila. Walang pwedeng pumigil sa DOJ at NBI sa investigasyon. Kahit pa sinabi ng Office of the Ombudsman na set up daw sa kanila. Set up. Parang pinatitigil sila. Hindi daw
Kasi kasong kriminal, merong jurisdiction ng NBI at DOJ. Ayan. Especially yung pagpapatupad ng mga batas like anti-terror law. Ayan na. Magkakasubukan na dito ng kapangyarihan. So, para sa kampo po ng pangalawang Pangulo, i-advise nyo si Sara Duterte. Siya ang mawawalan ng pagkakataong idepensa ang sarili at kanyang panindigan na siya ay merong threat. Paano nga naman mag-iimbestiga ang pulis o halimbawa NBI at maniniwalang merong threat sa kanya? Kung hindi naman siya makikipag-ugnayan ng maayos, kung hindi makikipag-ugnayan ng face-to-face, eye-to-eye na investigation, hindi pwede yung dokumento lang. Dahil hindi naman ganoon ang parte ng investigasyon. Malalim ang investigasyon. Kaya yan ay personal ang kailangan. Kaya hindi mo rin ako, ang tagal kong police reporter at NBI reporter, naging justice reporter din tayo dahil cover din tayo sa mga korte. Hindi naman po ganoon ang investigasyon, na one-sided. Yung tipong iniimbestigahan ka, iniimbitahan ka, hindi ka dadalo, tapos ikaw na posibleng akusado at ikaw yung subject na investigasyon, ikaw yung magdidiman, ikaw yung gustong masunod. Hindi naman pwede talaga yun. Para sa tingin ko, pasintabi na yun ano ba sa salitang malinaw yan? Kayabangan, pagyayabang, pang-iinsulto sa mga otoridad. Ikaw yung subject for investigation, ikaw yung may kailangan, ikaw yung dapat magpaliwanag, ikaw ang dapat masunod. Pwede ba naman yun? Kung ganyang klase ang investigasyon, anong hustisya meron ng bansa? Anong katarungan tayo ang ating inaasahan pagkaganyan? So, kailangan ibaba yung pride. Kahit Vice President, under kayo ng mga otoridad pag nag-imbestiga. No one is above the law. Ang linaw-linaw naman nun. Hindi pwedeng elected Vice President, uutusan mo ang mga otoridad na sumunod sa iyo. Kung anong gusto mo, yan ang masusunod. Hindi pwede yun. Pagka ganyan, napakasamang president, napakasamang halimbawa. Hindi maganda sa isang demokrasyang bansa. Hindi rin maganda sa implementation ng rule of law. Kasi yan, parang pumapabor sa VIP. Pumapabor sa ma-impluensya. Hindi tama yan. Marami magre-reklamo pagka ganon. Talaga lang, ibang klase talaga. Lutang na lutang, kitang-kita mo ang feeling hindi siya pwedeng pakialaman. Feeling na hindi siya pwedeng utusan. Feeling na siya ang dapat masunod, hindi kayo. Wow! Wow talaga. Ibang klase rin, Ngayon lang tayo nakakita ng Vice President na ganyan. Ngayon lang tayo nakakita ng personalidad na ganyan. Abogada pa naman. Usually, ang abogada, ay yung officer of the court. Yan yung nakakaalam, dapat, ng rule of law. Yan dapat ang sumusunod sa ating mga batas. Yan dapat ang nakikipaglaban para sa implementation ng mga batas kahit kanino. Pero itong ating pangalawang Pangulo, ano inyong masasabi dyan? Iba kaysa iba, no? So please like, share, at subscribe kung hindi pa.